Hello, inuulit ko, wala namang nagtatanong, walang may gusto at walang interesado, pero gusto ko lang, ako lang yung may gusto na magkwento. Ito nga pala ang nangyari sa akin ngayong day 17 ng vacation 2025. Unang ginawa ko sa umaga, binisita ko ang aking mga alaga. Pagkatapos ng aking magbisita, dahil sila ay nagdididi pa ang mga biik, inalis ko muna ang mga damo dito sa aking mga snake plant. Napansin ko din na malago na at mataba na, mataas na ang aming talong. Kaya i-flex ko na rin sa inyo. Ayan, meron nga pala kaming talong na nakatanim sa 4 na sako ng simento. Malalaki na siya, madali na siyang mamunga at mapakinabangan. Nakakatuwa naman, parang kainan lang ang bilis niyang lumaki at kailan mamumunga na ito at libre na ang aming pangulam. Wow! Bumalik ako upang tingnan ang mga biikong ito ay tapos nang magdidi pero hindi pa. Napakabait talaga nung kanilang mother biik. Parang yung nagsasalita lamang, charot. At dahil nga mga idol, nagdididi pa ang ating mga biik, nag-relax muna tayo dito sa butaka ng ating nanay, o 'di ba? Relax din pag may time. Wow! Ngayong araw, hindi tayo ang nagluto ng almusalan, may nagluluto na naman para sa atin. Kaya relax, mahintay tayo ng tawag. Oy, may tumawag na, kaya tara na. Naku po, ito ang bumungad sa amin. Masarap sinigang na alimango. Kaya naman, nag-prepare naman tayo nito. Wow! Ang walang ubos na siminis hanggat meron pa nga pala kaming tira na dilis. Kaya ang ulam natin ay kunting alimango, siminis at konting dilis. Tara, kainan na! Pagkatapos nga nating lumafang, agad-agad tayong naligo dahil meron tayong lakad, meron tayong kadate. Samahan niyo ako kung saan ako makikipag-date. Napakaganda ng ating tanawin habang tayo naghihintay ng kapwa natin pasahero dito sa tricycle o sa terminal ng tricycle dito sa aming barangay sa Matanggo patungong Labo. Samantalang, hinihintay natin yung paglabas ng sinasabi nila na white lady. Meron daw kasi ditong babae na lumalabas na nakasuot ng kulay puti. Kaso, naisip ko, ay, umaga nga pala, katirika ng araw, hindi nga pala yung lalabas. Tuwing gabi lang lumalabas yun, kaya ito yung lumabas. Ayan, ala, sino yung lumabas na yan? Hindi naman yung babae nakasuot ng puti, at hindi rin yan white lady. Charot lang yun mga idol, wala nang talagang white lady, kaya lang naiinip na tayo, kaya kung ano-ano lang iniimbento kong kwento. At sa wakas nakaalis na rin kami. Thank you Lord, nakarating din tayo ng ligtas sa ating sadya sa Cebuanan Lulir. Dito nga pala, magre-renew lang tayo guys. Habang kinikwenta ni Dalaga, kung magkano ba ang re-renewhan natin, syempre nakimarites na muna tayo. Ay syempre, marites is alive. Paminsan-minsan, my goodness, ang tagal. Magkano kaya ang ating re-renewhan ngayon o ang ating 7,700. Hala, ang laki pala ng aking renewhan, my goodness. Kaya naman butingting doon kung meron tayong halagang 7,700. Diyos ko po, kulang. Hahanap pa tayo sa ating mga mga siksikan. Tala, hanap, sige hanap. Naku, meron pa kaya tayong mahanap. 7 nilan be? 7,199.20 ma'am. 7,700 na din. Okay, so 8,000. My goodness, kaya kahit air condition dun sa Cebuana, pinagpawisan tayo ng malalapot. Naku, paglabas natin, ang dami namang palanyag na tukso. Kaso, naku, iniignora lang natin kasi wala tayong atik na. Hala, bahala kayo dyan, palanyag kayo, dadaanan ko lang kayo, titingnan ko lang kayo, hanggang sa tingin-tingin lang muna tayo kasi meron pa tayong ibang sadya. Tara, samahan niyo ako. May bibilhin pa rin akong pinaka-importante. Hindi ko lang sure ay kung meron akong mabibili dun sa aking next na sadya dito sa bayan ng Labo. Kaya habang ako ay naglalakad, nagbi-video tayo. Kasi nga ang ganda, ang daming mga palanyag dito na mga tumutukso sa ating mata, pero wala tayong magawa kung hindi ang tingnan na lang. Yes. Naandito na tayo sa una nating pinuntahang butika. Butika number 1, wala tayong nakuha na na kailangan nating bilhin.
Tingnan natin dito sa butika number 2. Meron kaya akong mabibili? Nagtataka si kuya. Ngayon tingnan naman natin dito sa butika number 3. Wala nga pala ako nabili sa butika number 2. Walang number 1, number 3. Kaya testingan natin yung pang ibang butika na meron dito sa Labo. At ngayon nga, andito na tayo sa butika number 4. Meron kaya ako mabili dito sa butika number 4? Naku, bigo na naman tayo, wala din daw. Binigay ko kay Dalaga yung ating reseta, kaso nga wala. Kaya dumiretso tayo dito kay butika number 5. Wala pa din. Ayan. What? Meron pa tayong dalawang option sa Mercury Drugs or sa Star Drugs, kaso wala din. Kaya ang ginawa natin, nagpasya na tayong kumain na lang muna ng pananghalian kasi tanghali na. Pagkakain natin, dumiretso na tayo sa terminal ng Labo to Matango. Ayan. So, diretso na tayo ng uwi ng bahay. Kunting pahinga, tulog ng 2 oras at pagsapit nga ng 4:45, ito naman inihanda na natin ang ating mga panangkap sa ating lulutuing spaghetti. Ayan, tara magluto na tayo. Let's go! Igisa na natin ang ating sibuyas at bawang. Na-amaze ako sa sarili ko ngayon guys. Ang dami kong talent na natutuklasan. Marunong na pala akong sumayaw, kumanta, mag-acting. At ngayon nga, pagluluto, anak ko po, alam ko na din. Ayun na nga, nilagyan na natin ng asin ang ating ginisang sibuyas at bawang. Sinunod na nating ilagay ang ating hinilis na hotdog. O diba, ang dami ko ng talent. My goodness. Dahil luto na ang ating hotdog, ilagay na natin ang ating spaghetti sauce. Ayan. Hindi na natin ito lalagyan ng tubig. O diba, ang galing-galing ko ng magluto. No? Dati hindi ako marunong magluto. Kain lang tayo ng kain. Aba ngayon ay simula nang tayo mag-vlog. Naging magaling na tayong cook. O diba, ang galing. Thank you so much, Meta. Ano-ano pa kayang talent ang aking matutuklasan? Ay parang napiprito ko na pa yata yung yung ating spaghetti sauce. Ayan, halo-halo ng konti. Ngayon, ilagay naman na natin yung ating pang ibang mga pampalasa. O, itong pampalasang nilalagay ko ay, ito ay ginisa mix lamang. Ilagyan din natin siya ng pampaanghang. Yung pinong-pino na black pepper. Nilagyan ko din siya ng Edin cheese. Yung Edin cheese kasi yun ang ginagawa namin na pangpaalat doon sa sauce ng ating spaghetti. Ayaw ko kasi doon sa spaghetti na ang asim ng lasa. Gusto ko ay yung naglalaban yung alat saka yung manamis-namis. Yung salita namin dito sa aming lugar, yung manatok-natok ba? Parang avocado na manatok ang lasa. So, ganun ang gusto ko sa spaghetti. Kaya, hinahati ko ang Edin cheese, inilalagay yung kalahati mismo doon sa sauce niya, and then yung kalahati ay bilang toppings na ng ating spaghetti. Tapos wala na ako diyang inilalagay na pang ibang mga mga panangkap katulad bawa ng tubig or ketchup. Di ko na siya nilalagyan. Di ko na rin siya ngayon nilalagyan ng condense. Okay, so nang masiguro kung luto na yung ating lutong-luto na yung sauce, tunaw na yung ating Edin cheese, nilagay na natin ang ating spaghetti noodles. Yun, kaya lang dito pag hahalo, talagang ramdam na ramdam ko yung totoong struggle. The tunay na tunay, struggle is real dito sa part na ito. Kaya kumuha tayo ng 2 malalaking sandok para haluing mabuti ang ating spaghetti pababa, pababa ng pababa, at spaghetti pataas, pataas ng pataas. O, diba? Kung mapapansin niyo ang pula niya, kasi wala siyang iba pang mga sangkap na inilagay tayo. Walang tubig, hindi ko siya dinagdagan ng tubig or ng condense. So pag nahalo na natin itong mabuti, lalabas na yung natural na kulay na pula-pula ng ating spaghetti. Hindi ko siya nilagyan ng bagang atsuete, yung pampapula. Ayan, wala siyang iba pang artificial maliban dun sa kanyang sariling spaghetti sauce. Talagang nagpapasalamat ako kay Meta kasi
sa pamamagitan nito, nahahasang masyado yung aking skill sa pagluluto. Naku, nagiging magaling na akong baka kung next time meron na kaming maiput up na ganito food food, stall. Pati si Tutu ay natatakam na dun sa aking niluto. Ito lang po yung aming preparation. Dalawang klase lang siya. Spaghetti at crab na merong napakasarap na sauce. O tara, lanta ka na to! At ngayon nga, naandito na tayo sa exciting part. Siyempre, hindi mawawala ang mamam, ang tagay, ang alak. Ayan. Ang bahaging ito ay tinawag nating ang tagay na may konting marites. Abay, syempre, sa isang umpukan, hindi makukumpleto at hindi masaya. Magiging boring o boring ang isang umpukan kapag walang marites at nagmamaritisan. O, diba? Sos, aminin man natin sa hindi, ganyan talaga ngayong mga panahon. Kapag may tatlo, dalawang nag-uumpukan, may isang nilalang na pinag-uusapan at nakakawawa sa umpukan. O, diba? Totoo yan. Sa bahaging ito, nililibang ko lamang ang aking dalawang katagay. Ang totoo niyan, ako talaga dito, ang tinitira ko lang lagi ang pulutan. Kung hindi nyo nalalaman, ako talaga yung tirador dito ng pulutan. Sa pulutan, siguro ako malalasig, hindi sa alak. Diyos ko po, Lord, sana hindi nila mahalata. Mauubos ko na talaga yung pulutan. My goodness! Kaya kayo sa mga makakapanood nito, kung kayo ay nahihirapan na ubusin ang pulutan nito, yung kayo nagiinuman, huwag kayong magdalawang isip, invite ninyo ako, sigurado yung pulutan ninyo, ubos na yung inumin ninyo, marami pa. Ha? Sige, hintayin ko yung inyong mga invitation, ha? Dinadaan ko na lamang sa tawa para hindi mahalata ng dalawa kong kaharap na ubos na ang pulutan. Na ako na yung nakakaubos at wala na silang matitiradang pulutan. Haha! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng tirador ng pulutan, none other than charan! Inyong lingkod. Ay, wag na natin banggitin kung sino po yung nakaprofile dito. Yun ang tirador ng pulutan. Yan po ang bago natin ngayong title. Ang tirador ng pulutan. At eto ang nangyari sa aking day 17 ngayong vacation 2025. Thank you for watching. Salamat!